Muli kaming magpapasalamat, Lord, sa lahat ng iyong kabutihan. Binabalik na po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Pastora Joanne, kayo na po. Praise God. Sama-sama po tayong umamit, mga kapatid. Pinaword ko na po yung lyrics, pero alam ko po yung karamihan ko sa inyo. Napakadakila mo, Ama. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari na mahal na tulad ko. Ginawa mo lahat, ibig mo ay tapat at magaling. O Diyos, walang papantay sa Kabutihan mo. kanan mo'y tataas Taas sa buhay mo. Sundin ang mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, manigaw sa amin. O Jesus, Sa buhay ko. Amen. Yes, Lord. Ikaw hari at mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, mo ay tapat at wagas. Walang papantay sa kabutihan mo. May tataas sa buhay ko. Pinaloob mo, parinig ang nais mo. ng panahon, sa lahat ng oras, Panginoon, purihin ka. Dakilang ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nangyayari sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, yan
para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, Nandiyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Maghari ka, Panginoong Jesus. Ang daming sandigan, dakila ka magmahal. Ikaw ang kalakasan, ikaw ang kalakasan. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Salamat, Diyos. Thank you, Lord. Kahit sa panahon, Lord, na hindi kami tapat, Panginoon, kayo ay tapat. Kahit sa panahon, Amen. Lord, na marupok kami, Panginoon, ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Yes, Lord. Panahon, Lord, na nagkakaroon ng pagkabahabahagi, Panginoon, binubuklan niyo kami, Panginoon. Sa panahon, Yes, Lord, Lord Jesus. nagkakaroon kami, Panginoon, ng alinlangan, Panginoon. Pinapaalala niyo sa amin, Panginoon, kung sino kami, Lord. Kami ay inyong mga anak, Panginoon. Tinubos Yes, na Lord ng Jesus. dugo, Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat sa inyong pag-ibig, Panginoon. Napakadakila, Praise God. Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon.
Yes, Yes, Lord. Lord. Hallelujah. Wait ka, Panginoon. Yes, Lord. Salamat. Salamat po, Yes, Diyos Ama. Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Pinagsama-sama mo kami muli, Panginoon. Salamat, Lord. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Sinabi niyo po sa inyong salita, Panginoon, apart from you, Lord, we can do nothing. Kung kami, Panginoon, wala sa inyong presensya, Panginoon, wala kami magagawa, Panginoon. Kaya naman, Lord, salamat. Dahil muli, Panginoon, pinagkaisa-isa niyo kami sa gabi nito, Panginoon. Sa oras ng pananalangin, Panginoon. Yes, Lord Lord, Jesus. we want to hear your voice, Lord. Yes, God. Not my voice, Lord. Not my voice. Yes, God. But your voice, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Lahat kami, Amen, Panginoon, Lord. ay inyo pong mga servants, Panginoon. Inyo pong mga Yes, Lord. ang nais namin, Lord, ay marinig ang tinig ng aming Ama. Nawa po, Ang nais Panginoon. namin, Lord, ay marinig ang tinig ng aming Pastol, O God. Yes, Lord Jesus. Panginoong Jesus, maghari kayo, Panginoon, sa aming mga buhay, O Lord. Maghari kayo sa gabi nito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Holy Spirit, we ask for your anointing this evening, O God. Your presence, Yes, Lord Yes, Jesus. Lord. Lord. We know you are here with us. You are the God with us. And we're asking, Lord, for the enlightenment of your word, Lord. Let your word, Lord, divide, Lord, our Yes, hearts, Lord. Lord. Let your word, Lord, divide, Lord, the bones, the marrows, O Lord, of our hearts. Yes, Lord Yes, Jesus. Hear, Lord, what you want us to hear, Lord, and we will obey. Help us, Holy Spirit, to obey because that is the Oh, heart. yes, Lord. Mahirap, Panginoon, ay ang sumunod. Mahirap ang sumunod, Panginoon. But through you, Holy Spirit, tutulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat sa gabi. Yes, Lord Jesus. Salamat, Thank Lord. you, Abba Father. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Lord. Yes, God. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. God bless Yes, po. Lord. Praise the Lord. Maraming salamat po, Pastora Joanne and Pastor Aldrin and Ate Hana sa gabing ito. Salamat po sa mga awit na ito na talaga ng Brethren, God bless po. opo, maraming salamat sa Panginoon. Yeah. Baba yan. Yan. God is good po ba? God is good. God is good. Amen. Amen. Li- Amen. Lilipat lang po ako sa kwarto. Sige po. Kasi, at ito pong, mahal pa sarap po ng pintuan. Ayan. Sige po, habang Ayan, andito na po ako sa kwarto. Ayan Ayan. po, habang Ano po ba, loud nagre-ready and si clear po ba? Pastora. Naririnig po, Opo, kapatid. linaw naman po. Okay. Habang nagre-retouch pa si Pastora, naririnig po ba lahat? Amen po ba? Amen. Yung iba, yung Amen ibang po. kapatid. Ayun. Praise God. Muli, bumabati po akong muli sa inyo ng magandang gabi. Kasi talaga namang maganda ang gabi, maganda ang araw palagi, di po ba? Sabi nga, every gising and every sleeping time is a blessing. Kasi nakakagising tayo by God's mercy and grace, nakakatulog pa tayo dahil nga sa kabutihan ng Panginoon. Yung iba, pagkatulog, hindi na nagigising, di po ba? Amen. Kaya salamat sa Panginoon dahil ginigising tayo, pinapagpahinga din at gigisingin pa ulit dahil marami pa po tayong marami pang pinapagawa ang Panginoon. Kagaya nung devotion last Friday,
nung kay Josue, sabi doon na naalala ko lang ngayon din na ang ginamit ni Brother Manuel nakaraan ay yung kay Josue na chapter 13 yon na matandang-matanda na siya, ngunit marami pang pinapagawa ang Panginoon sa kanya. So tayo rin po sa panahon natin, wag natin tingnan yung edad natin. Mas maganda tingnan natin yung ipinapagawa ng Panginoon. No po? Amen. Amen. And po, Ngayon po ay handa natin ang ating mga puso't isipan. Kung gusto niyo po mag-take notes, hindi lang sa sa Friday worship, pwede rin po tayo dito sa IP mag-take notes tayo, lalo na po sa mga baguhan nating mga kapatid na makakatulong po yung pagte-taking notes kasi yun din po yung magre-remind sa atin ng mga aral ng Panginoon. Sa panahon ng pagsubok, meron tayong babalikan. At sa panahon din po ng kagalakan, meron tayong babalikan at tunay na ipagre-rejoice natin sa Panginoon na tayo ay naka-overcome sa tulong at biyaya ng Lord. So ngayong gabi po ay ibinibigay ko na po kay Pastora Joanne ang oras na ito para sa exhortation at nawa ay patuloy na mangusap sa atin ng Panginoon. Yan na po, Pastora. amen po. Salamat po. Thank you po, Ate Helen. Salamat. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon din kasi nakasama po namin kayo sa praise and worship kanina. Iba po talaga kapag nagpupuri po tayo sa Panginoon. Okay. Ayan. Nakikita niyo po ba sa screen niyo po? Shinare ko po yung akin pong digital Bible. Amen po. Kita po. Ayan. Mababasahin ko naman po dito sa aking Bible kasi pa yung resolution. Okay. Praise the Lord. So, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Ang sinabi po sa kanyang salita, this is a red letter verses, ang meaning, ang ating pong Panginoong Hesus ang nagsasalita dito. Sa Mark chapter 11, verses 22 to 24. Okay po, ayan. Kung makikita niyo po sa screen niyo po. Babasahin ko po from NIV. Mark 11, chapter 22, verse 24. 22 to 24. Verse 22, have faith in God, Jesus answered. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Praise the Lord sa pagkabasa ng kanyang salita. Holy Spirit, we ask for your illumination of your word, O God. Sinabi niyo po sa inyong salita that who can understand your word but you, the Spirit of God Himself, Lord. Kaya naman, Panginoon, we ask, O God, for your anointing, for your illumination, Lord, upang maintindihan po namin ito, Panginoon, ang niyo pong nais na iparating sa amin sa gabi nito, Panginoon. At hindi lamang yun po, Lord, we ask, Lord, that tulungan niyo po kami, Panginoon, to not just be hearers of your words, but doers of your words also, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. At Lord, tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na magkaroon ng realization, ng manifestation ang inyo pong salita sa gabing ito. Amen. In Jesus' name. Amen. Praise God. So, I believe hindi po ito first time na marinig ng karamihan po sa atin to. No, malamang ang iba po sa inyo, narinig na po ang exhortation, na may exhortation ito so many times. And adjust ko lang po yung aking screen na yan. Tatry ko pong to be as quick as possible sa pag-deliver ng exhortation kasi nagamit po natin yung ibang time para sa praise and worship. Pero syempre, we leave, kumbaga, the floor to the Holy Spirit kasi ito po ay oras ng pananalanginan. At syempre, kumbaga, they say this is God's business. So, let the Holy Spirit lead us. Amen. Praise God. So, inumpisan po natin sa sa verse 22, no, have faith in God. So, were you in a situation
Kaya tinitingnan ko lang po kung ayan, so pwede po tayo mag-Tagalog. So, have you ever faced a situation, nakaranas po ba kayo ng sitwasyon na parang napakalaki, parang napakahirap, parang napaka-imposible? Yung parang walang walang sagot, walang kasagutan, wala na po tayong magawa. Yun yung tinatawag na kumbaga our hands are tied, wala na po tayong puwedeng gawin. Pero ang Panginoon po meron po siyang magagawa, amen. So, maaaring ito ay health crisis, 'no, nung panahon ng COVID maalala ko si Brad Manuel may takip siyang ano, sa kanyang emoji ba 'yan, 'no? Naalala ko nung COVID wala tayong nagawa na, 'di ba? Kahit na mag-sanitize tayo ng ilang beses, kahit na we try to be as clean as possible, parang kumbaga talagang pumutok na, eh. Ang dami ng nagkasakit, ang dami ng nagsarang mga, airport, wala na tayong nagawa, so nakulong tayo ng ilang taon. So, I believe yun yung time 'no, na nakita talaga kung sino talaga yung who will really indeed stand firm to the very end, sa panahon na yon. So, ang mundo, sinasabihan po tayo maging realistic, the world tells us to be realistic, to lower yung expectations natin, to lower yung standards natin. Tapos sinasabihan tayo na accept the limitations. Wala namang problema dun, of course. When we accept our limitations, para sa'kin, it means that, we recognize that we need an almighty God. Kasi on our own wala po tayong magagawa. But in Mark chapter 11 verses 22 to 24, in particular, no, verse 23, the Lord Jesus teaches us something na napaka-radical. It's a radical teaching that when we pray, we must believe that God can do the impossible. 'Di ba? Madalas nga sa prayer natin, we call God the God of the impossible. Yun na siya ang Diyos natin. Mark chapter 11 verse 24, sabi ng Panginoon, "Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours." Hindi naman po ito yung tinatawag nila na believism. Ewan ko po kung narinig na po yun. Yung parang um, magsa you will just declare something in Jesus' name, then it will happen, it will come to pass. Parang hindi ko po alam, ang tawag din po ng iba dun parang manifesting or something. Ewan ko kung may kinalaman yun doon. But, tonight, the Holy Spirit will, help us understand kung kung may nag-e-echo po, sa'kin po ba yun? Will help us understand kung ano pong ibig sabihin ng Panginoon dito sa sinabi niya. So, Mark chapter 11 verse 24 challenges us to pray with faith. Siyempre, without faith, it is impossible to please God. Totoo naman yun. At saka siyempre, kapag tayo nananalangin, um, siyempre, we're not trying to please God and we're not trying to pull Him also. Hindi natin siya, parang ginaganon natin yung likod niya yung kamay niya sa likod niya para sa umuo na lang siya. But what I'm trying to say is, let us pray with faith, hindi lamang sa mga maliliit na bagay, 'no, yung mga, yung mga normal na pinagpe-pray natin like katulad nung, basic needs of man, 'di ba? Basic needs of man, food, clothing, shelter, ano pa ba? Ang basic needs of man. Tapos nandun daw yung the need to belong, the need to be accepted, yung mga emotional needs na nandun na. So yung tatlong basic needs lang nandun. Okey naman na ipag-pray yun, wala namang problema dun kasi siyempre, nandito tayo sa mundong ibabaw, talagang hindi naman masama yung ipag-pray ang mga ganong bagay. Pero this evening, allow me to challenge us all. Isasama ko po ang aking sarili. Allow me to challenge everyone to pray according to how the Lord Jesus challenged us as well in verses 23 to 24. 'Di ba? Kung isipin natin, kakayanin literally, can we really maghanap kayo ng bundok, may bundok ba sa Qatar? O yung sand dunes, kunwari yung sand dunes. Or ano ba yung alam nating bundok sa Pilipinas, Mount Apo. Sabihin natin yung Mount Apo, throw yourself into the sea and it will happen. Pero siyempre, hindi naman literal na gano'n ang ibig sabihin. Ang ibig lang pong sabihin niyan kasi madalas, nakikita natin yung mga sitwasyon natin na impossible na, yung mga sitwasyon
or sila yung magawa, they are mountains already. 'Di ba? Mga bundok na po sila. Ngayon wala tayong magawa kaya ang ang kadalasan parang, "Sige na, okey na hayaan na lang." Siguro nag-expect ako ng masyado, siguro, too much yung iniisip ko. Pero the Lord Jesus Christ challenges us to pray for the impossible, to pray for the big things. Hindi ko rin naman sinasabi na to pray for the really kunwari katulad ako, alangan namang ipag-pray ko sports car tapos kulay red. Hindi ko naman ipagpe-prayin unang-una sa lahat hindi pa ako marunong mag-drive, pangalawa wala naman akong perang pangbili nun, pangatlo, aanhin kong sports car. Malulugod ba ang Lord kapag dina-drive ko yun? Siyempre kung magpe-pray na rin lang ako ng sasakyan na kaya kong i-drive, ang ipagpe-pray ko na van para madaming hindi white van ha, baka magtakbuhan ng mga bata. Siyempre van lang ipagpe-pray ko para madami akong maisakay papunta sa church, 'di ba? Yun ang ipagpe-pray ko. So, what I'm trying to say is wag din tayo maging pilosopo sa challenge ng Panginoong ito. So tonight, let's explore how we can boldly pray for big things and trust in God's power. So unang-una po sa lahat, God is able to do the impossible. Kasi otherwise, the Lord Jesus Christ wouldn't have said it in verse 24 that therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, ano sabi niya? Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Hindi naman niya sinabing whatever you ask for, tapos may ano pala, accept this, accept this, accept, ano ba ang tawag doon? Parang may mga ano tawag dun, may fine print. Pero actually, meron din pong ano yan, may kumbaga may margin, mamaya malalaman natin kung ano naman yung limitations na yan. So, but throughout the scripture, nakikita natin that God specializes, no? Specialty ng Panginoon yung mga imposible. O, in example nga, narinig ko, in example ni Brad Manuel, si Abraham at saka si Sarah, or si Abram at saka si Sarai, 'di ba? Ilang taon sila nagkaroon ng anak. Sabi pa ng Panginoon sa kanila, "Is anything too hard for the Lord?" Yung praise na yan, yung question na yan, 'di ba madalas nating isama sa ating mga prayer 'pag nananalangin tayo, "Is anything too hard for the Lord?" Eh, bakit 'pag nananalangin tayo yung mga parang parang mga small things lang tapos yung mga malalaking bagay, big things na impossible para sa'tin, bakit hindi natin ihingi, bakit hindi natin dalhin sa Lord? Parang tipong, "Lord, ito ang aking mga prayer, pero ito Lord, 'wag na 'to, parang masyadong mahirap naman 'to, parang imposible." 'Wag gano'n. 'Wag gano'n kasi God specializes in the impossible, 'di ba? Imagine the virgin birth of our Lord Jesus Christ, napaka-imposible nun. One time lang nangyari yun at hindi na mangyayari. Sabi doon, "For nothing will be impossible with God." Walang imposible para sa Panginoon. Kung kaya if God could do these miracles, yung mga kay Sarah, kay Abraham, yung parting of the Red Sea, no? Until now, ang science, tinatry nilang i-explain yan. Bahala sila. Basta para sa akin, my faith tells me na high tide or low tide man yung nangyari. Explanation kasi nila, low tide daw nung nagpart yung Red Sea. Eh di kung low tide, eh di mas talagang pupurihin ko pang Panginoon kasi sa low tide nalunod yung mga kalaban, di ba? So, my God is really a God of impossible. So mga kapatid, what is your impossible prayer? Wag niyong ilagay yan sa ilalim, wag niyong itago, wag na lang to Lord, wag na lang to kasi parang imposible. Remember, God is able. Number one, God is able. Number two, faith is the key to big prayers. Faith is the key. Sabi sa verse 22, have Amen. in God. Have faith in God. Ulitin ko, have faith in Amen. God. Many people pray, no, nananalangin nga pero hindi naman nag-e-expect ng sagot, hindi naman nag-e-expect ng answer sa Panginoon. At imagine kung nung panahon na sinabi ng Panginoon na, "Oh, you throw your net into the sea," tapos tinro nga nila, 'di ba? Nagulat sila kasi ang dami pala nilang mahuhuling isda. So gano'n din tayo kapag manalangin tayo. Sabi sa salita ng Panginoon in Matthew 17 verse 20, "If we have faith as small as a mustard seed, we can move mountains." Ayan na yung mountain, so nandiyan na naman yung mountain na nakikita natin dito, yung mga imposibleng problema na yan. God can bring solutions to them. Kasi alam nyo, sa totoo lang, bago Amen. problema, may solusyon na.
Sa mga Amen. anak ng Diyos, bago pa dumating yung mga problema na yan, may solusyon na. Kung yung solusyon nga ng ating salvation, ng ating mga kasalanan, yung nakita na ng Panginoon nakita na ng Diyos Ama na ang tao, nung kanyang nilikha, dito siya papunta. Genesis chapter 6, nakalagay doon, many times, the inclination of the man's heart is to sin. Alam na ng Lord yun, kaya nga, even before the foundations of the earth, pinili na niyang Panginoong Jesus. May solusyon na sa problema. Yung problema pa kaya Amen. sa trabaho, yung problema pa kaya natin sa asawa, sa anak natin, sa pera. Ano na lang yan sa ating Diyos na buhay, di ba? Amen. Praise Hallelujah. the Lord na buhay, di ba? Amen. Faith means trusting God's timing din naman. When we have faith, hindi naman ibig sabihin, Lord, I want it now. Lord, give me patience right now. Sabi, nakita ko sa isang sasakyan, sa bumper, sa sticker sa likod, Lord, give me patience right now, sabi nung driver. Hindi naman ganon. Faith also means trusting God's timing. So, tandaan natin, hindi porke nadidelay, hindi na porke nadidelay yung ating driver's license, sa'kin madi-delay talaga kasi hindi pa naman ako nag-aaral, pero sa mga iba diyan na nag-aantay na ng driver's license, nag-aantay ng promotion, kailangan din nating maintindihan that God also is working kahit sa tingin natin parang walang nangyayari. Ngayon, etong challenge ko, ang hingin natin sa Panginoon is the discernment para nakikita natin na merong nangyayari. Merong mga Amen. nangyayari alam niyo 'yun, Hin may mga pagkakataon na akala natin yung kasagutan ng Panginoon wala pa, pero actually may mga nangyayari na. Pinoposisyon Hallelujah. ng Panginoon yung mga bagay-bagay, pinoposisyon niya kahit tayo mismo, nilalagay niya sa mga lugar na para ma-receive natin in full yung kanyang pagpapala, yung sagot sa ating mga panalangin. Kaya let's wait for God. Delays doesn't mean denial, 'no? God will answer. Just wait for Him. So, faith means also surrendering to God's will. Big sabihin nun, nung pinag-pray na natin siya, we told this mountain, this problem, you will be solved in God's perfect time. Halas, wag na nating ulit-ulitin pa, nire-rewind pa natin ng nire-rewind. Ang tawag nila doon, niro-romanticize natin yung problema natin. Wag na ganon. Let go and let be God. Bahala na si Lord doon. Basta tayo, nagtatalas tayo ng ating Diyos Ama ay gumagawa kahit hindi natin nakikita. Kaya nga sabi ng Amen. Panginoon, even up to this day, my Father is still working. So if you are praying for something big, don't let doubt creep in. Wag nating hayaang na magkaroon ng doubt. Kaya nga sa verse 23, go throw yourself into the sea, sabihin daw natin sa mountain, and does not doubt in their heart. Wag tayong mag-doubt. Wag tayong mag-alinlangan. Amen. Pray boldly and persistently and do not doubt. So number 3, pray and act in faith. Anong ibig sabihin nito? Verse 23, no? Does not doubt. Doubting, yung nakalagay dito, does not doubt, yung phrase na yan, that is an action verb. That is a verb. Ibig sabihin, ang faith natin, kailangan ding may action. Faith without action is, ano daw po? Faith without action is? Dead. Dead. Faith without action is dead. Tama si Kuya Manny. So, believing isn't just about praying. Hindi na porke nananalangin tayo, kalas na. Hindi na. Dapat, meron ding action na gagawin tayo. 'Di ba? Bago dumating ang ulan, gumawa muna ng ark si Noah according to God's design. Yung babae na ilang taong may bleeding siya, anong ginawa niya? Kinailangan niya makipagsiksikan sa crowd para lang mahawakan yung dulo, yung laylayan ng damit ng Panginoon, 'di ba? Si Peter, kaya siya nakapaglakad sa water kasi kailangan niya muna mag-step out of the boat. So, ang tanong mga kapatid, what step of faith can you take today? Anong step of faith ang pwede niyong gawin ngayong gabing ito or bukas? If you are praying for a job, naghanap naman ba kayo ng trabaho? Nagpray ba kayo? Nagprepare ba kayo para sa mga opportunities? Nagpe-pray tayo para sa interview, wala naman tayong nire-ready mga pang-interviewing damit. Alam niyo 'yon, hindi naman naka-ready yung resume natin. Nagpe-pray tayo para sa promotion, sa trabaho banjing-banjing lang naman tayo. Dapat hindi gano'n. So, if we are praying for healing, are we walking
are we walking in the joy of the Lord? Hindi porke tayo may sakit, nananalangin tayo ng kagalingan, tayo naman ay parang nakaganyan lang sa isang sulok, dapat nandun pa rin yung joy sa atin. Are we praying for restoration? Malaki ang restoration na, hindi po small thing yan. Malaking bagay po yan. Are we praying for restoration? Are we willing to forgive ba naman? Are we willing to move forward? Kasi magkasama yan, magpinsan po yan. Are we praying for revival? Nag-uumpisa ba sa atin ang revival o hindi? 'Di ba? Are we praying for the advancement of God's kingdom? Pero are we a living testimony of the gospel ba naman? So, ibig sabihin lang, when we pray for something, dapat our faith also compels us to act according to our faith, according to what we are praying for. Faith is not just about words, it's about action. So, conclusion na po tayo. Sa Mark chapter 11, verses 22 to 24, it encourages us to pray for big things. Hindi ko naman sinasabing big thing kasi yung mountain, pero parang gano'n na nga, yun na nga rin yung sinasabi ko. So, praying for big things includes unwavering faith. Kailangan po ng faith. Kailangan po ng faith in action, faith with action. Kailangan po na walang doubting. So, what is your impossible prayer? Ano po yung impossible prayer ninyo na hindi nyo na po sinusulat sa mga prayer requests or nasa prayer book nyo na lang po tapos hindi nyo na hina-highlight, hindi nyo na po binabalik-balikan, kinalimutan na ninyo. Baka naman maaaring, balikan niyo po yung prayer na yun, mamaya pala yun yung inaantay ng Lord na gusto talaga niyang sagutin pero kinalimutan na natin, nag-doubt na po tayo. So, whatever your impossible prayer is, whatever is your mountain na gusto mong ibato sa dagat, bring it before God right now, no matter how big it is, no matter how big it seems. Kahit imposible yan, sa Panginoon walang imposible. Believe that He hears you and will answer according to His will. Sabi niya sa verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received. Diba? Past tense. Believe that you have received it. So, number 3, walk in faith. Live as if the answer is already on its way. Parating na yung kasagutan. God is still in the business of doing miracles. Hindi po siya tumigil dyan. Madami pong naniniwala na wala na daw pong miracles na ginagawang Panginoon. Sabi nga ni Ate Helen kanina, di ba, every gising is a blessing. Para sa akin, miracle yon. Hindi ko alam kung anong klaseng muta ang meron sa kanilang mata at hindi nila makita na araw-araw ay may miracles pa rin pong ginagawa ang Panginoon. So, trust God, pray big, and expect the impossible. Ako po, i-share ko po ang aking dalawang big prayers. Ito po ang aking dalawang big prayers. Una, I pray for a church. I pray for JRK to persistently, confidently pray. Let JRK Church be a praying church. Kasi naniniwala po ako na ang church na hindi na po nananalangin as a whole and individual, wala pong ano po yun, the faith is dead. The faith is dead. Pangalawa, I pray for JRK to be a church that desires spiritual gifts. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1, follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit. Kasi kung ang church hindi na po nagdi-desire ng spiritual gifts, Amen po. 'di ba? Pag ang church hindi na nagpe-pray for spiritual gifts, every church member, every minister, member ng worship team, worship leader, instrumentalist, exhorter, ministry leader, ushering, lahat ng servants ng Panginoon, lahat ng anak ng Panginoon, hindi na nagpe-pray for gifts of the Spirit. They're not desiring for the gifts of the Spirit. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala that the Holy Spirit can bring revival to the church. Walang restoration na magaganap, walang renewal na magaganap. Nangyayari po doon, ganito na lang po ang growth ng church, ganyan na lang. Status quo. So believers should, I believe, pray for desire the spiritual gifts. So, yun po. I think yan, chine-check ko lang po yung aking notes kung meron pong, ayan. So, believers who genuinely love others in the body of Christ must desire spiritual gifts.
Hindi po dapat tayo maging passive. Lahat po tayo. Yun po yung pinagpe-pray ko para sa JRK. Um, kasi ito po yung nag-drive sa akin kung bakit po yan yung pinagpe-pray ko. From Psalm 67 verses 1 to 2. Last na po, Ate Helen, promise. Psalms, i-share ko lang po to. Psalm 67, 1 to 2. Ayan. Psalm 67, 1 to 2. May God be gracious to us and bless us and make His face shine on us. Familiar po sa inyo yung verse 1? Narinig niyo na po yung verse 1? Amen po. Diba? Madalas nating marinig yan sa benediction, diba? May God be gracious to you and make His face shine on you. Dito sa Psalm 67, sabi, may God be gracious to us and bless us and make His face shine on us. Kasi ang reason nun nasa verse 2, so that your ways may be known on earth, your salvation among all nations. Ang heartbeat po ng Panginoon ay para masave ang buong mundo, para masave ang mankind. At hanggang ang church to which JRK belongs to ay hindi nagdi-desire ng spiritual gift, hindi pinagpipray ang kaayusan ng church, hindi nagiging lifestyle ang pananalangin sa Panginoon, hindi mapapangyari yung verse 2 kasi hindi mangyayari yung verse 1. How can God's face shine on us? Paano nakatuon ang mukha ng Panginoon sa atin kung hindi tayo nananalangin? Paano niya tayo be-bless? Paano siya magiging gracious sa atin kung hindi tayo mananalangin as a church? Yun po yung sa akin, mga kapatid. So, praise the Lord. Close po tayo sa isang short prayer. Panginoon, Lord, we thank you for you reminded us, Lord, that you are the God of the impossible things, Lord. Walang imposible sa inyo, Panginoon. The truth is, Lord, we are limiting you, O God, in our lives. We are limiting you, Lord, in your body, Panginoon. Dahil sa aming faith, Panginoon, na minsan, Lord, sinasabi naming malaki. But what you ask of us, Lord, is just to have a faith the size of a mustard seed, Panginoon. Lord, kaya naman, Lord, we pray, O God, that you would strengthen our faith to pray for bold prayers, Panginoon. Yung mga panalangin, Panginoon, na sa tingin ng tao, Panginoon, ay imposible. Mga panalangin, Panginoon, na binubulong sa amin ng kaaway, Panginoon, ay imposible at hindi nyo kayang gawin, Panginoon. Put these prayers, Lord, in our hearts, Lord, and let our lips, Lord, declare what is our heart is full of, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, that we will be confident always, Lord, that we will always persistently pray, O God, not just for the basic things, Lord. Hindi lamang po yung mga ordinaryong bagay, Lord, but for big things, Panginoon. Help us, Lord, to trust in your perfect plan, Panginoon, and help us, Lord, to believe and walk in obedience, Panginoon. Maraming pong salamat, aming Diyos Ama, sa pangalan na aming Panginoong Jesus, sa gabay patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po, Pastora Joanne. Napakaganda po ng tinuro ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ni Pastora Joanne. Ako na ano po ako doon sa big things. Na-remind ako doon. Kasi ano po, dagdag ko lang, sa akin lang pong personal. Nakalimutan ko talaga yung big things kasi meron akong mga prayers din na matagal na hindi sinasagot ng Lord. So, na-remind po ako ngayong gabing 'to personally, ah, nire-remind ng Lord sa akin yung big things or mga malalaking bagay na hiningi mo sa Lord, alalahanin natin, we have a big God and perfect God. Kaya nothing is impossible to our God talaga. So, nasa atin yun kung paano natin inaalagaan din yung prayer life natin,
kung paano tayo patuloy na sumusunod din po sa Panginoon. Salamat po muli kay Pastora Joanne sa kanyang napakagandang mensahe. Nawa i-keep ng Panginoon yun sa ating mga puso nang sa ganon lalo pa tayong lumago at lalo pa nating i-embrace yung pananalangin, yung pakikipag-usap sa Panginoon, yung pagdulog sa Kanya, hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa JRK Church, sa lahat ng nangangailangan ng prayers. At I am sure, alam nyo po yan sa inyong mga puso. Ngayon po ay proceed naman po tayo sa ating prayer time. Inaanyayahan ko po kayo na muling ipanalangin yung nasa IP chat group. Meron po mga